Caps Farming. Magandang umaga. So ito po yung kamatisan ni Mariano na laging sinuswerte sa kamatis. Ganda po uli ng kanyang kamatis, oh. Oh, kita nyo naman ang pagkakamatis niya, oh. Baling galing po niya mag-alaga ng kamatis, eh. Napakalago at may bunga na rin po siya, bulaklakan pa lang. So maganda po ngayon ang panahon ngayong araw na to. Wala po siya dito, dapat na interview natin, kaya lang wrong timing tayo. At ngayon ay pupunta po muna tayo doon kay Max dahil alam niyang pupuntahan ko siya para i-video yung kanyang mga tanim na kamatis at repolyo. Ito po yung daan na papunta kay Max or kay Michael. Isa ko pa rin pong inaanak dito sa aming lugar, si Michael Esquilio, anak ni Marengina at saka Vic. Malawak po ang kanilang taniman dyan. Medyo hinihingal lang po. Nakakahingal po isang akyat dito sa bundok. Yan. So ayan po mga ka-farm. Ganda. Apakaganda po ng tanawin dito. Oh, yan. Ayan po. Panay taniman na yun sa kabilang lugar. Yun po ay yung tawag namin na pabuog. So ayan, mataas po. At ayun yung Mount Banahaw. Ano po. So kaunting lakad na lang po para marating na natin yung taniman ni Michael. So ito na po yung kay Michael na taniman. Baling lalapad po ng dahon, gangga pamaypay ang lapad ng dahon. May unang tali ito, tingnan niyo po, oh, gangga pamaypay. Akala kayo hindi pa pala bago pa lang nabilog, ah. Yan po uli yan, eh. Anong binhi ito, eh? Wonderball. Wonderball. Ay nang lalapad nga pala, ano? Ay Diyos. Aba, ay sobrang lalapad po ng dahon mga ka-farmers, oh. Lapad. Aba, ari na, oh. Hindi pa. Malalaki lang talaga yan. Oo nga. Baling lalapad po ng dahon at baling lalaki. Siguro 2 kilo pagka pinalaki pa rin. Wala sira dahon na ba? Oh, ganda. Sa 6 ng February. Ibig sabihin aray chatay. Hindi po, D-Max yan. D-Max. Ang chatay yun na ando sa kabila. Yan, chatay ito pa yun. Hanggang saan ka, Toy? Hanggang sa dampa. Hanggang sa dampa. Marami pong kasama si Michael. Bali 5, dapat daw po ay 15 kaso mga hindi nagsisama ngayong araw na to. 5 lang yung sumama. 2 po yung nag-i-spray kasi sa lawak nga po. Tingnan niyo naman mga ka-farmers ang tanim ni Michael. Ay talagang nakakatuwa. Sobrang lapad ng dahon ng iyong repolyo, aba. Kakaiba, sobrang lalaki. Oh. Aba, ilang puno ito ang kamatis mo? May 20 mil. Sige. Napakalawak. Talagang ngayon lang po ako nakakita uli ng ganitong pagpapalaki ng repolyo. Kaysa doon sa Wonderball, yung Lucky Ball, ano? Parang mas maganda. Ha? Ito? Yung po, Wonderball. Ay bakit sobrang lalaki? Talagang ito po ay medyo sawa po sa pataba kaya lumalaki. Tsaka po maganda ang space niya. Nakasinggilan po kasi. Kaya medyo nakakabuka ng gusto yung mga repolyo. Ito napakalaki, ari na pong harvestin, ganggabola na. Sobrang lalaki, pero matatigas na ano. Itong ibang malalaki 2 kilo na ari ay. Bali lapad po, ayun, ayan, talagang tingnan mo yung laki. Sobrang laki. Ayan, tingnan nyo mga ka-farmers, talaga pong nakakatuwa ang ganitong taniman. Gawa nang ito tingnan nyo, wala pong nakakalilim. Yun po ang kagandahan dito.
At isa pa ay inuulang kami rito. Kaya napakaganda po ng tanim. Oh. Ayan, gubat na po yun, oh. Yun. Yan na po talaga yung umpisa ng gubat sa papataas. Wala na pong umakyat dyan. Kasi gubat na nga po. At marami kayong masasa lamuhulang, ay makikitang mga baboy damo. Tsaka labuyo. Ano, wala na yung aso ko to, eh. Andyan, yung tuta. Ay, okay. Laki na rin, oh. Nakakatuwa ito, eh, ba? Pag naman na rin na-harvest mo na, baling ganda lalo ng kamatis, oh. Padadaan ko pa ilalim ng kamatis niya na pagkatali. Ganda, oh. Ano ini-spray mo ito, eh? Parang walang butas, ah. Ay, bato nga lang mo sa super metre. Oo, maganda. Walang ahas-ahas. Walang sira ang dahon. Prebaton tsaka Trigard, super mitrin. So yun lang po. Tapos may pulyar naman siya. Ayan, oh, tingnan niyo po are, oh. Makintab-kintab na are, oh. Ay laki aba. Hindi mo nyo na kayang sakmalin yung repolyo o hawakan. Talaga pong pag ako nag-aayos po doon sa tinurang ko, eh bumabagsak talaga dahil mabigat nga po. Nakakabilib. Ay laki na rin, oh. Ari na ito, eh, matigas na iba. At baka ma-oversize naman o ano. Nabuhol na eh. Ayan. Ari na yung mga ganyan. Sa bigat po, eh, natumba na ang kanilang puno, katawan. Ito, makintab na ari, eh. Ari na rin eh. Hindi po bababa sa 200 to 300 ang gastos, ano to? Kalahati po yan. 500,000 po pala ang gastos pag 2 hektarya. Aba. Ulak pa yun. Ay pag napapakayaw na may milyon-milyon po naman ang balik. Yun ang kagandahan. Basta po malawak ang inyong taniman, eh, di malaki din po ang puhunan. Ibig sabihin, naka ilang sako ka na dito? May 500 sako. Higit. 350. Ayan po. Kagaya din po nung kay Mariano, nagana rin ang itsura nung kay Mariano. Eh si Mariano po ay nakakalimandang doon po wala sa isang pwesto. 500 sako. Aba, talaga pong hindi biro-biro ang magtanim ng kamatis. Yan po yung pinakamarami na gastos ang kamatis. Kaya nga po kami nagtatanim ng ganitong style ay pang suporta sa rin pong pang-upa ng repolyo. Kaya sinasalita namin. So hindi naman po natatalo ang kamatis, eh. Tuloy ang lago, tuloy ang laki. Edi dalawa ang ma-harvest ni Michael, may repolyo, may kamatis. Ibig ko nga po sabihin ay pang-suporta po sa mga pang-labor pag kayo nag-harvest na ring repolyo. So ibig sabihin ay prebaton at saka super mitren. Trigard. Ay hindi po nawawalan. Kada spray po ay hindi nawawalan ng Trigard si Michael. Kaya wala pong diferensya o walang sira yung dahon ng kanyang mga kamatis. Ito po, nagsadya po si Michael ng hose. Ito po. May talaga po doon sa malapit sa gubat. Kaya ayan, hindi po siya nahihirapan. Yung iba pong lugar o ibang parte dito sa taniman dito ay sahod ulan po para makaipon lang po ng tubig. Pero si Michael nagsadya po kasi meron po silang sariling bukal doon sa nasasakupan ng kanilang lupa. Kaya ayan, sawan-sawa po talaga sa pataba itong mga kamatis niya. Sobrang dami po ng pataba. Magbabanto ka pa rin ng abono, Abono na lang po yan. So ilang sakong abono ang nagagamit mo rito? Lahat? Pati dyan sa ibaba? Nakagamit na akong bali ng 7. Hindi, lahat-lahat may 20. Wala po. Pinamarami na may 12. Ganon. Ayan po. Dalawa po ang mag-i-spray at hihirapin pag-iisa. Baka hindi matapos. Polyo lang po. Nagapang ko yung uod. Balik kapal. Parang walang maninira Balik kapal po ang tarsan. Ay. Sa umaga makikita ninyo umaga yung pagkasakan nyo. Oo. Sa labas lahat. Ibig sabihin, anong gambot sa tarsan? Yun na lang po. Yun lang ang yun. Ayun lang.
Ay, kailangan lang po pala mga ka-farmers ay siguro ano interval mo yung Nag-alternate lang po ako ng halbay mamurahin yung halbay lakulakay super mitren, triguard sa Prebaton. Alternate ko ng siga, yun lang ay spray ko din. ayos pala. Ano? Hindi po yung mga mamahaling gamot ng kanyang gamit. So super mitrin lang po yung kanyang gamit sa pang-uod tsaka yung Prebaton. Iisa po yun eh. Parehong insecticide. Parehas po pati ng label. Kaya mas maganda oh. Kahit pala mumurahin eh okay eh. Wag lang yung malalana ano. Patay din po pagka sobrang dami. Oo. Patay. Dalawang klase po ang kanyang binhi ng repolyo. Ganon din po sa kamatis. Ang kanyang binhi ng repolyo is Lucky Ball at saka ito po Wonderful na ito. Itong lugar na to. Pero yung malalapad ng dahon doon Ganggabilao ay Lucky Ball. Bawal na po kasing magtanim diyan o lalampas kami sa gubat. Hanggang dito na lang po kami ang taniman dito, bawal na po. Pinagbabawal po ng DNR. So inaalagaan po yung mga gubat na yan, mga kakahuyan. Bawal po kami magputol ng mga kahoy. Kahit po yung mga maliliit na kahoy, bawal din po. Kaya medyo alaga po ang gubat dito sa amin. Kaya yung mga hayop kagaya ng baboy damo, labuyo, mga ibon, yun. Naandito lang po sa aming paligid. Masaya po silang nakakalipad, nakakagala. Dahil hindi po namin, bawal pong patayin yung mga hayop na yon dito sa aming lugar. Ayan. Ayan po ang bunga. Oh. Dami. Kakatuwa. Ganda po ng kamatis. Oh. So ayan po, magandang tanghali. Hapon na pala. Ngayon ay kukuha po tayo ng pang-ulam na kangkong. May tanim po tayo ditong kangkong. At kukuha po tayo. Meron din pong mais, mga ka-farmer. Ayan, mais po. So mahilig po talaga ako na magsangat-sangat ng tanim. Hindi ako komportable pag iisa lang yung tanim. Kaya nga po marami tayong inaani. So yan, ito na po yung tanim nating kangkong dito. Tataba po. Oh, ito. Yan po yung kangkungan natin. Oh. Kaya kukuhanin po natin para lalo silang sumupang o sumanga. Ganda po talaga ng kangkong dito. Kaya kukuhanin na po natin. Bidala na tayong plastic na lagayan. Yan. Yung pinakatalbos na lang po ang kukuhanin natin para sila ay sumanga. Ganda yata ganyan eh. Mga talbos na lang po yung ating titirahin para sila ay makapanangan ng maayos. Ayan. Ito po ang kangkong. So lalagyan lang po rin ng oyster sauce ay ulam na. Yeah. Tipid. Nakakatuwa pag kayo ay maraming tanim kagaya na rin. Libre na po kami sa ulam. Oh, ayan po yung kangkong. Gaganda po. Ganda po ng dahon niya. Ito po. Kangkong na yan. Ulam na. So lalo po silang susupang pagka nakuha yung talbos. Kaya dapat makuha po natin ang talbosan niya. Para lalo po silang lumago. At manananga po kasi sila eh. Yan. So ayan. Yan po yung kangkong. Kasangat lang po siya dyan sa ating kamatis. Pakita ko po sa inyo yung dalawang iras na natalian ko. Kaya pupuntahan natin. Lalagay po tayo ng lastay bukas para ready na po silang talian. Isang iras lang pala yung natalian natin. So ito na po oh, mga ka-farmers. Ganda pagka may tali na oh. Ayan. Kakatuwa pag ganito na ho. Ayan, meron tayong 3 punong papaya. Ayan, 1, 2.
At ayun po yung pangatlo. So 3 puno po siya, ano po, red lady. Maigi rin po. Yan. Ito po ay katabi ay kamatis at saka magkatabi po sila ay siling panigang. Ayan. Ito po yung siling panigang, ito na may kamatis, magkatabi po sila. Ito naman po ay siling panigang lang. Dito natin napipitas yung nakuha natin ng 10 kilo na siling panigang. O, kita nyo, maganda po pagka may tali na siya. Medyo maganda ang lago. Ika nga. Ayan, maganda ang lago niya. So ito pong ilang plat ay tatamnan pa rin po natin ng kamatis. At pag nalinis na siya ay sasalitan natin na siya ng okra. Okra naman po. Para ibig pong sabihin, hindi na tayo bibili ng mga pang-ulam, pang-rekado. Okay? So yun lang po. Ganda ng bulaklak oh. May tanim din po ang bulaklak. Ayan. Parang sunflower ang itsura niya. So yun po. So maraming salamat po sa inyong panonood, pag-subscribe at pag-share ng aking mga video. Ingat po kayo palagi and God bless po.